Naging kritikal ang kondisyon ni Pope Francis kaya patuloy na binabantayan sa ospital. Ayon sa Vatican, binigyan siya ng oxygen at sinalinan ng dugo dahil sa respiratory crisis. Ang mga Katoliko sa iba't ibang bansa tulad sa Pilipinas patuloy na ipinagdarasal ang paggaling ng Santo Papa. Nakatutok si Jamie Santos. Peaceful ninth night. Ito ayon sa Holy See Press Office ang latest na sitwasyon ngayon ni Pope Francis na nasa ospital pa rin dahil sa double pneumonia. Kasunod iyan ang ulat nilang kritikal ang kalagayan ng Santo Papa matapos makaranas ng prolonged asthma-like respiratory crisis na dahilan para bigyan siya ng high-flow oxygen. Lumabas din sa kanyang blood test na meron siyang thrombocytopenia o mababa ang platelets dahil sa anemia, kaya sinalinan siya ng dugo. Bagamat alerto at nakakaupo, mas malala raw ang kondisyon niya kumpara sa mga nakalipas na araw. Noong Biyernes pa lang, sa unang pagharap sa media ng medical team ni Pope Francis, iniulat nilang di pa siya ligtas sa peligro. Of course, he has in critical condition. That means that one patient of 80 years old with chronic lung disease and you have some infection. Isang seryosong impeksyon ang sakit niyang double pneumonia. Sabi ng Vatican, polymicrobial o dulot ng dalawa o higit pang mikrobyo ang impeksyon ng Santo Papa. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Sa labas ng Gemelli Hospital sa Rome, Italy, kung nasaan nakakonfine ang Santo Papa mula February 14. Sama-samang nananalangin ang mga pare, madre at deboto. Nagtipon din ang mga Katoliko sa Vatican City para ipanalangin ang paggaling ni Pope Francis. Ang mga Katoliko sa Cubao Cathedral nag-alala rin sa kondisyon ng Santo Papa. Sana'y patuloy ang kanyang pagaling upang matuloy na paglingkod sa ating simbahang Katolika. Sana po gumaling na po ang ating Pope Francis po. Yun lang po. Nasama niyo po ba siya sa inyong dasal ngayon? Opo, kanina po. Sinama po namin sa panalangin po. Sa Buenos Aires, Argentina, kung saan isinilang at naging arsobispo si Pope Francis o Jorge Mario Bergoglio. Nakaproject sa obelisk doon ang kanyang larawan kasabay ng panalangin. Makasaysayan ang paghalal sa kanya bilang leader ng simbahang Katolika noong March 13, 2013. Matapos bumaba sa pwesto ni Pope Benedict XVI dahil sa lagay ng kanyang kalusugan. Siya ang kauna-unahang Santo Papang taga-Latin America. Unang Pope na hindi taga-Europa sa loob ng mahigit isang milenyo at unang Jesuit Pope. Tinagurian siyang the People's Pope dahil sa pagpapahalaga sa mahihirap at may kapansanan, kalikasan at sa kanyang progresibong pananaw tungkol sa kababaihan, LGBTQIA+ community at mga non-believer. Naging malapit din si Pope Francis sa mga Pilipino. Noong January 2015, bumisita siya sa Pilipinas. Naging kauna-unahang Pope na nagmisa sa Manila Cathedral at nagdaos ng misa sa Quirino Grandstand sa gitna ng milyong-milyong deboto. Makasaysayan din ang pagbisita niya sa Leyte para magmisa at kamustahin ang mga nasalanta ng Super Bagyong Yolanda noong 2013. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras.